ang tanong ko sa iyo, Kuya Eric, ganito. Ano ba talaga yung galaw ngayon ng Makabayan? Bakit sila nag-alyansa sa Dilawan at sa rehimen ng Marcos? Ang Makabayad Block o yung Kamatayan Block sa Kongreso, yung Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan NPA Recruiter, tsaka yung Alliance of Communist Teachers. Ito po ay mga organisasyon, Brother Captain Ray, na hawak ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at ng NDF. Tinatawag po silang urban operatives. Ibig sabihin po, mga kababayan, sila ay naglalayong pabagsakin ang gobyerno. Para mapabagsak ang gobyerno, ang isang klasiko na taktika nila is mag-infiltrate sa gobyerno. Ang ibig sabihin po, join the government to destroy the government. Yun po yun. Ibig sabihin po, si Marcos at sila Romualdez nagpapagamit at naggagamitan sa mga komunistang urban operatives para pahinain ang gobyerno. Sa pagkadesperado ng gobyerno ni Marcos na magkaroon ng suporta sa poder dahil ang taong bayan ayaw sa kanya, ginamit nito ang mga kalaban ng kanyang kalaban. Ang prinsipyo naman dyan, mga kababayan, ay the enemy of your enemy can be your friend. Ang kaaway ng iyong kaaway ay pwedeng gamitin mo na maging kaibigan. So kaaway po ng Duterte Good Government Projects and Programs ang CPP, NPA, NDF dahil nilalabanan po ni Pangulong Duterte at ng kanyang pamumuno at ng uri ng kanyang politika ang terorismo, ang kriminalidad, ang droga, ang sindikato at mga kurakot. Lahat ng ito ay ginagawa ni Marcos. Kaya kailangan niya ng lumalaban sa mga Duterte. Ginagamit po ang Makabayad o Kamatayan Block na ito para lituhin at linlangin ang taong bayan. Pero hindi tayo papayag. Halika kayo, mga kababayan, sa oras na ito ay magsisimula po ang ating countdown at panawagan. Ang Senado ay hindi pagmamay-ari ni Marcos Jr. Ang Senado ay hindi pagmamay-ari ng 12 hudas na mga senador na ngayon ay ginagamit ni Ginoong Marcos sa pagtatabon-tabon sa kanyang kriminal na pananagutan, sa kanyang pananagutan sa pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Ang Senado bilang institusyon at haligi ng lehislatura at bahagi po ng instrumento sa check and balance of democracy ay pagmamay-ari ng soberenya at kapangyarihan ng taong bayan. Tama? Tama! Kaya ang Senado po, kung hindi papayagan physically sa loob gumawa ng Senate Floribund Committee investigation, mga kababayan, ang ating dapat gawin ay ang pagkakaroon ng Senate Floribund Committee direkta mismo sa hanay ng mga mamamayang Pilipino. Tama? Tama! So samahan ako ni Brother Captain Ray Valeros from United People's Initiative at Brother Bench Dizon. Vince Dizon. Sana si Vince parang high na high, parang hype na hype pa. Kuya Eric, ito yung pagkakataon na baka pwedeng sagutin mo yung katanungan natin. Nakikita natin yung alyansa ng Makabayan, Dilawan at saka administration. Ano yung masasabi mo dahil kahapon at mga nakarang araw pa, nakikita natin talaga yung hatak nila, bayaran talaga yon at bilib ako, ang nagdadala lang yung nagchat-chat eh. Pero yung mga nakasunod sa kanila, hindi nila alam kung ano yung dahilan, bakit sila nandito. So, ang tanong ko sa iyo, Kuya Eric, ganito. Ano ba talaga yung galaw ngayon ng Makabayan? Bakit sila nag-alyansa sa Dilawan at sa rehimen ng Marcos, Kuya Eric? Magandang tanong yan, mga kababayan. Ang Makabayad Block o yung Kamatayan Block sa Kongreso, yung Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan NPA Recruiter, tsaka yung Alliance of Communist Teachers. Ito po ay mga organisasyon, Brother Captain Ray, na hawak ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at ng NDF. Tinatawag po silang urban operatives. Ibig sabihin po, mga kababayan, sila ay naglalayong pabagsakin ang gobyerno. Para mapabagsak ang gobyerno, ang isang klasiko na taktika nila is mag-infiltrate sa gobyerno. Dito ka ba, Captain Ray? Nag-feedback ka, dito. Ang ibig sabihin po, join the government
to destroy the government. Yun po yun. Ibig sabihin po, si Marcos at sila Romualdez nagpapagamit at naggagamitan sa mga komunistang urban operatives para pahinain ang gobyerno. Sa pagkadesperado ng gobyerno ni Marcos na magkaroon ng suporta sa poder dahil ang taong bayan ayaw sa kanya, ginamit nito ang mga kalaban ng kanyang kalaban. Ang prinsipyo naman dyan, mga kababayan, ay the enemy of your enemy can be your friend. Ang kaaway ng iyong kaaway ay pwedeng gamitin mo na maging kaibigan. So kaaway po ng Duterte Good Government Projects and Programs ang CPP, NPA, NDF dahil nilalabanan po ni Pangulong Duterte at ng kanyang pamumuno at ng uri ng kanyang politika ang terorismo, ang kriminalidad, ang droga, ang sindikato at mga kurakot. Lahat ng ito ay ginagawa ni Marcos. Kaya kailangan niya ng lumalaban sa mga Duterte. Ginagamit po ang makabayad o kamatayan black na ito para lituhin at linlangin ang taong bayan. Pero hindi tayo papayag. Sapagkat ang hanay ng mamamayan na nagmamahal sa tamang pamamahala, matino at matuwid na gobyerno ay higit na mas marami kaysa mga urban operatives na ito na pinupunduhan at ginagamit ni Marcos para umatake sa mga Duterte. Yan ang tinatawag na classic divide and rule, and then let your enemy become your friend for a while you are still using them to destroy your main enemy. Sino ang main enemy ni Marcos? Ang mga Duterte. Dahil hindi siya papayag na magiging matino ang gobyerno, walang korupsyon at walang pandarambong. Sino ang apektado kapag Duterte ang namumuno o may kaparehong programa sa mga Duterte? Ang CPP, NPA, NDF. Kaya sila ang pinaka-conveniente na makakaalyado at magagamit ni Marcos. Maraming salamat, Kuya Eric. Ito po ang ating pagtatanong. Ito po ay hindi haka-haka. Ito ay base mismo sa personal experience ni Kuya Eric. Alam natin lahat, dati siyang kadre at ngayon nasa gobyerno, tumutulong siya sa panahon ni PRRD. So may pinagmumulan ang kanyang mga sinasabi sa atin. Kuya Eric, pangalawang importanteng tanong. Yes. Bakit? Ang kagaya mo na nagsasabi ng katotohanan, ang kagaya ni Major General Ronnie Pukis nagsasabi ng katotohanan, Respicio Kiko Barsaga, bakit lahat na nagsasabi ng katotohanan, kinakasuhan, ikaw multiple cases, yes. Bakit ang harapang pagparada ng mga CPP, NPA, Makabayan Black, na alam natin sila nagugulo sa bansa, bakit harapan? Hindi masawata ng ating gobyerno, hindi masawata ng DILG, hindi nila magawa ng paraan para ito ang kasuhan. Harapan nagmamarcha, CPP-NPA. Pakisagot, Kuya Eric. Sapagkat sila po ay magkakasabwat upang ilugbok ang gobyerno. Kapag nagkagulo ang gobyerno, mahina ito upang lumaban sa CPP, NPA, NDF. Ang layunin po, Captain Ray Valeros, ng CPP, NPA, NDF ay magkagulo. Pag nagkagulo, at walang gobyernong matino na umaharap sa kanila, pababagsakin nila ang gobyerno at sila ang mag-agaw ng kapangyarihan. That is why they pretend to be joining the rallies, but they are funded and protected by Marcos. Ang tawag po dyan, tactical alliance. At ang pagprotekta ng DILG, ng DOJ, at ng mga pulis na mga opisyal, at ang pag-tolerate ng Armed Forces of the Philippines sa sabwatan ni Marcos, ni Romualdez at ng CPP, NPA, NDF ay isang malaking kataksilan na dapat maibunyag at dapat labanan ng taong bayan. Salamat, Kuya Eric. Palalim tayo ng palalim dahil damay dito ang mga kapatid nating kapulisan at kasundaluhan. So ibig sabihin, kaya maraming namamatay sa labanan sa bakbakan dahil yung sabwatan ng gobyerno at ng CPP, NPA. So kawawa ang ating mga kapulisan, namamatay. Sila ay walang kinalaman rito na uutusan lang ang ating AFP, ganun rin. So ito yung hindi maganda. Harapan, nandyan, hindi nila masawata. Kuya Eric, ito pinaka-importanting tanong pa. Yes, go ahead. Bakit? Ayaw ko magmura pero ang ayaw magpalibing kay Marcos Sr.
mga Dilawan. Ang nagpatalsik sa tatay niya, Dilawan. At mga komunista. Mga komunista. Bakit nakikipag-alyansa ngayon ang Dilawan sa Marcos? May posibilidad ba na? Mag-join muna tayo, Dilawan, Makabayan, Marcos, mag-join tayo para pabagsakin ang Duterte. And later on, pag wala na Duterte, ang gagawin ng liberal Makabayan, pabagsakin naman si Marcos. That is correct. Mga kababayan, Pakisagot tama po kay yun. Eric. Tama po yun. Ang tactical na alyansa ng dilaw, pink at mga pula sa CPP, NPA, NDF ay alyansa sa pagpapahina ng gobyerno. Kapag si Marcos ay nalulong at nalubog dito sa korupsyon at nagagalit ang taong bayan, ang unang sasakay sa kilusan ng taong bayan na magpapabagsak sa kanya ay mismo ang CPP, NPA, NDF at mga dilaw at pula para sila ang mag-agaw ng inisyatiba. Yun ang hindi natin papayagan sapagkat ang mga CPP, NPA, NDF at dilaw at mga pink na mga balahibo ng kaalyado ni Marcos, kasabwat sila sa pagtatanggol ng korupsyon at plunder habang pinapahina nila si Marcos, pinapahina nilang gobyerno, and eventually aagawin nila ang kapangyarihan. Captain Ray, tawagin ko lang si Brother Benz at siya muna at ready lang kayo dyan. Captain Ray, thank you for the interaction sa inyo, sa grupo nyo sa UPI.